Good morning, class. Ngayon ay darako tayo sa ating lesson 9 sa ating subject na Fear of the Lord. At ang una nating tatalakayan ngayon ay sasagutin natin ng malinaw. Ilalagay natin sa isang sentence yung kasagutan sa katanungan na how do we know if we have the fear of the Lord? So na-explain natin anong klaseng takot ito. At sa mga ibang verses na ating nabuksan na ay napag-usapan naman natin yung mga kasagutan on how do we know if we have this fear. Pero para maging malinaw ang lahat, ilalagay natin sa isang sentence yung kasagutan dito. So how do we know if we have this fear? So ito yung kasagutan. It expresses itself in a hatred of evil. It expresses itself in a hatred of evil. So, ang isang tao hanggat hindi niya ini-express na meron siyang pagkamuhi, na meron siyang pagkagalit, na meron siyang pagkapuot sa kasalanan, then hindi totoo na meron siyang takot sa Diyos kahit na i-announce pa niya sa maraming tao. Kapag hindi ito nakikita sa kanya na siya ay galit sa kasalanan, hindi siya talaga natatakot sa Diyos. Dito sa Proverbs 8:13, sabi niya, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Then, maganda rin pag titinan nyo yung mga verses na ito, Proverbs 3:7, Proverbs 14:16, Proverbs 16:6, Proverbs 23:17, Job 1:1. Sama niyo na rin yung verse 8. Then 2 Corinthians 7:1. So, nabuksan na natin yung mga verses na ito. Pero ilagay nyo lang bilang supporting verse sa ating binigay na kasagutan that it expresses itself in a hatred of evil. So this is just the opposite of the wicked. Kabaligtaran mismo yan sa mga tinatawag na wicked or sa mga masasamang tao na wala silang galang, wala silang respeto sa ating Panginoon, kaya maging ang pangalan ng Panginoon ay ginagamit sa walang kabuluhang pag-uusap, ginagamit sa walang kabuluhang pang-express lang ng kanilang pagkagulat, pang-express lang ng kanilang pagka-surprise. Kaya nakakalungkot na pag manonood ka ng mga pelikula ngayon ay kasalukuyang gumagawa ng masama, binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Sa mga walang kwentang usapan nila, maging sa mga inuman o anumang gawaing masama habang ginagawa, binabanggit ang pangalan ng Diyos. At sa pagbanggit ng pangalan ng Diyos ay tungkol doon sa mga bagay na wala namang kabuluhan. So ito ay pagpapakita na walang pagkatakot sa Diyos. Kaya sa akin, simula nang na-develop yung aking pagkatakot sa Diyos ay never kong ginagamit yung expression na yung mga sinasabi nilang sabi nila expression lang naman, pero sa akin ay sadyang tinanggal ko yung mga ganitong expression, yung ay Diyos ko, Sus Mario Joseph. Though ginawang slang, pero alam naman din natin yung binabanggit natin kung sino yun eh.
God, yung mga ganyung expression na ginagamit sa mga wala namang kwentang pangyayari. At marami pa na ginagamit natin yung pangalan ng Panginoon sa mga bagay na hindi naman mahalaga, hindi naman talaga sinasamba yung pangalan ng Panginoon, kundi ang katotohanan ay minamagnify natin yung sarili natin, ibang tao, o maging yung masamang gawain mismo na mamagnify siya sa ating paggamit ng pangalan ng Panginoon. So ito ay pagpapakita na doon sa isang taong nagsasabi ng ganito ay hindi pa talaga nadidevelop yung pagkadakot niya sa Diyos. Sabihin natin meron na, pero hindi pa siya well-developed, kaya nagagamit pa rin niya ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kwenta o sa mga bagay na pag siya nasa-surprise, pag siya natatakot, pag siya nagulat, o pag siya humanga, ay ginagamit niya ang pangalan ng Diyos kasi yan ay pagpapakita na hindi pa talaga na-develop yung kanyang pagkatakot sa Diyos. At ang malungkot na, ang masaklat dito ay naririnig ko mismo sa mga ministers na mismo, bigla na lamang maririnig ko na, oh my God! Samantalang yung pangyayari ay nadulas o anumang bagay na hindi naman dapat ginagamit yung ganung klaseng sabihin mo ng expression, hindi naman dapat ginagamit yung ganun sa isang taong nadulas o ano man dyan. Bakit mo pa kailangang sabihin yun? Buti kung ikaw ay talagang sa time na yun ay nagpipray, pwede, pero madalas ay pagpapakita lang na tayo nabigla, na-surprise, nagulat. So, hindi tayo talaga aware doon sa kung sino yung nababanggit sa specific na pangyayari na yon. So, ang alam ko sa mga talagang well-developed ang kanilang pagkatakot sa Diyos ay maging yung kung paano nila gamitin ang pangalan ng Diyos ay maingat sila. So, ang wicked, hindi sila ganon. Wala silang pakialam kung saan at kailan nila gagamitin ang pangalan ng Panginoon. At wala silang pakialam kung anong ginagawa nila. Kaya nga sa mga nakakasubaybay sa mga trending, merong anak ng mga prominent na mag-asawa. At ang style nito sumasawsaw lagi sa mga pangyayari, sa mga trending kasi kailangan niyang gawin yun dahil alam niya na hindi siya tanggap ng tao. Alam niya na gumawa siya ng kapalpakan sa publiko, sa social media. So alam niya na talagang hindi na mabenta yung kanyang personality. Ganun sa social media gumawa ka ng kapalpakan. Then ang paraan, pag ikaw ay kinainisan ng tao, kapag ikaw ay nireject ng tao, sisikat ka pa rin, kikita ka pa rin sa mga blog mo sa pamamagitan ng pag-ignite ng galit sa kanila. So kung ikaw ay nagtitrending sa pamamagitan ng mga galit ng tao, so ang gagawin mo diyan at ang advice ng advisor mo diyan sa kanilang pinagkakakitaan na sa social media ay i-maintain mo na lang yung image na ganyan kung hindi ka talaga tanggap, at least kikita ka. So ang gagawin nila, magpo-post sila ng mga nakakainis para maraming magalit, para maraming mainis. So hindi alam ito ng maraming tao. Sa kanilang pagkainis doon sa tao, ini-express nila ito through comment. Hindi nila alam kung ikita yung tao. So yung sinasabi kong ito, ang style niya, kung ano yung trending na kinaiinisan ng tao, sasawsaw siya doon para yung galit at inis ng mga tao madidirect sa kanya para kikita siya kahit paano. So yung mga ganito ay wala na silang pakialam, basta importante sa kanila ma-attain nila yung kanilang hangarin sa specific na bagay na yon. So hindi tayo dapat maging ganun pagdating sa kasalanan. Hindi tayo dapat maging ganun pagdating sa mga masasama. Kailangan may pakialam tayo
ibig sabihin nun, kailangan aware ka na ganun na nga pala talaga ang nangyayari. Okay? So, hindi pwedeng gumagawa ka ng masama tapos parang wala lang. Hindi ganun yung taong may takot sa Diyos. Aware siya. Aware siya sa kanyang kalagayan. Aware siya kung naapektuhan ang kanyang relationship sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa. And so, fearing God means we hate the wrong things that by nature we want to do. Fearing God means we hate the wrong things that by nature we want to do. Because pag sinabi kong by nature, it's the nature of the flesh to disobey the instructions of God. It's the nature of the flesh. I don't care how spiritual you are. Kahit sinong spiritually matured believer, kahit sinong minister, the nature of the flesh is to disobey God, to commit sin. Yan ang hindi mo yan matatanggal sa isang tao. Hindi mo matatanggal yung kanyang yung desire. O tanggalin mo yung desire, the ability to sin is still there. But most of the believers, yung desire to sin ay nandoon pa rin. Yung desire mismo, nandun because it's the nature of the flesh. At kung ang katawan man, yung the physical body ay umabot man sa yung kapag ito ay wala na siyang, sabihin natin lust, pag wala na siyang lust, sa ibang bagay meron pa rin siyang ability to do at to sin sa ibang kasalanan. Maaring nalampasan na niya yung level na meron siyang lust sa sexual sin. But sa mga ibang bagay na kasalanan pa, still the desire ay nandoon. Hanggat nandito ka sa lupa, the temptation is there. At alam ng Satanas kung ano ang magiging weakness ng isang believer, anuman ang kanyang edad. Kasi may mga familiar spirits, may mga demons na naka-assign sa buhay ng isang tao. Kaya alam niya, kapag na-familiarize na ng demons na ito, ang kanyang trabaho sa isang tao, so kabisado na niya ang lahat ng gusto at kabisado niya lahat ng weakness at kung paano siya i-tempt, then this temptation ay mananatili sa kanya hanggat siya ay nabubuhay pa. Maaring nakasanayan na niya itong i-overcome, but still the temptation will be there. Or kung talagang hindi na ito maisahan ni Satanas sa area na yon, then Satan will tempt him or her in other areas again. So the flesh, as long as it is the body, as long as it is alive, then it has the capacity and even the desire to sin. Okay, so by nature we want to sin when it comes to the flesh. But if you have the fear of the Lord, that means that you hate the wrong things that by nature we want to do. You hate the sin itself. Okay? So people can have 4 levels of hatred towards sin. So ilolocate natin kung saang level na yung ating hatred towards sin. Because ang iba sasabihin nila, I hate sin. Then saang level yung hatred mo sa sin? Kasi may level yon. Kaya nga, fear of the Lord should be developed. So habang ito yung nade-develop, then it goes to another level. So ngayon, ang gusto kong mangyari ngayon is locate yourself kung saang level yung fear of the Lord mo. Para alam mo kung saan mo dadalhin yung fear of the Lord mo na sinasabi mo. Okay, so you must aim to go to the next level, to another level of maturity of your fear of the Lord. When we're through, you'll know what level you are, syempre.
But of course, God already knows what level you are. He waits for you to discover what He knows. So, alam na ng Diyos kung saan level tayo. Pero ang kanyang gustong gawin dito ay ikaw. Gusto niya ipaalam sa'yo. Gusto niya ipaalam sa'yo kung saan level ka para ngayon ma-recognize mo kung saan mo dadalhin yung takot mo sa Kanya. Okay, so punta tayo sa level 1. The level 1 of our hatred of sin. This is a person who doesn't sin because the consequences are too great. So, meron siyang hatred sa sin. Why? Because the consequences are too great. But the desire to do it is there. Pinipigilan lang niyang gawin dahil alam niya mayroong consequence. Hindi naman masama. At least nandun siya sa level 1. Tulad na napag-usapan na natin sa mga ibang subject na at least nandoon yung kanyang awareness sa magiging consequence. At ang tinutukoy ko dito ay yung talagang ang tinutukoy ko dati sa bagay na ito na bago mo gawin yung kasalanan, isipin mo na yung maging consequence. Ang tinutukoy ko dito ay isang talagang pasaway. Pasaway ka, alam mong mali, pero ginagawa mo pa rin. Isipin mo na lang yung consequence. Lalo sa mga unbeliever. Isipin na lang nila yung consequence. Dahil hindi lang sila magiging affected pati family members. So, yan ay first level. A person may lust after another but doesn't commit the act because of the possible results. Ano ba yung mga magiging consequence kung bakit ayaw niyang gawin ito? Well, of course, nandiyan ang pregnancy. May mga kasalanan na ang magiging consequences ay pregnancy. At kapag nabuntis ka, lalo kapag bata ka pa, syempre, ayaw mo. Kaya, actually, karamihan sa mga kabataan, nandoon na yung desire to sin, the sin of fornication. Nandun na talaga yung desire. Pero they just can't do it. Why? Because they know they will be facing a consequence and one of them is pregnancy. At yun ang kanyang dahilan kung bakit ayaw nilang mag-commit ng fornication with their jowa. They know they will be pregnant. So at least nasa level 1. They hate sin. It's because of the consequence. Ano pa yung mga possible consequence? Siyempre, kung ang sin na gagawin ay pagnanakaw, pagpatay, kung ang temptation na nasa kanila ay yung mga krimen na tungkol sa murder or theft or basta yung mga ganitong klaseng sin. Siyempre, ang consequence niya na yung jail, siyempre. Alam nila na mabibilanggo sila kapag ginawa nila yon. But the desire to do it is there. They just can't do it because they know the consequence it brings. They know the consequence it brings kapag ginawa nila yon. Dan pala sa sexual sin. Kapag sa mga adults naman, aware sila na pwede sila makakuha ng sexually transmitted disease or STD na tinatawag. So, alam nila yun. Kaya, kapag sila nakikipagtalik sa ibang tao, ay pwede silang maka-acquire ng STD at baka mahawa nila yung asawa nila mismo. Kaya hindi sila gumagawa ng adultery kasi yung consequence na STD. Doon sila natatakot sa kasalanan dahil sa consequence na dadalhin nito. Or sa mga iba, lalo na sa mga believers, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila ginagawa yung kasalanan na ito because they know that sin can bring addiction.
na kapag ginawa mo ito, and then gagawin mo ulit, then ulit-ulitin ulit, hanggang sa maging addiction na. At ayaw nila magkaroon ng addiction kasi nakaka-disturb yun, nakaka-distract. At yan ay consequence of sin. Kapag pinagbigyan mo ang kasalanan, it will lead to addiction. Kaya nga, dito napapahamak ang mga kabataan Kasi sa nagsulsulan, gawin ito, gawin yan, sigarilyo, alak, marijuana, shabu, or sexual sin, nandun yung nagsusulsulan sila, ayaw ma-pride yung mga iba, pag kinakantsawan sila na ayaw nilang pakantsawan kasi lumalabas na parang hindi sila matapang, and then pinagbigyan yung kasalanan, and hanggat then eventually nag-lead ito sa addiction, hindi nila matanggal ang sigarilyo, nung kailan gusto nila lang tanggalin, hindi nila matanggal yung sigarilyo, hindi nila matanggal yung pag-inom ng alak, struggle na nila araw at gabi, and the more na nag-struggle sila, the more na naninigarilyo, the more na umiinom, the more na nakikipagtalik. Kung kailan ayaw na nila, wala silang choice pag kumakatok na kasi addiction na nga. Alam nila, maraming believers alam nila yun, that it will lead to addiction, kaya hindi na lang nila ginagawa. But the desire to do it is there. They're facing the temptation every day. Hindi lang nila magawa kasi it will lead to addiction, which is one of the great consequences of sin. So kung iso-survey natin, most of the members of the church ay nasa level 1 pa lang. These are the people who doesn't sin because the consequences are too great. Then sa level 2 naman, punta tayo sa level 2. These people live at the level of the golden rule. Ito level 2 naman siya. Ito yung mga tao na nasa isip nila lagi yung golden rule. Ano ba yung golden rule? The golden rule is do unto others as you would have them do unto you. Do unto others as you would have them do unto you. They do good deeds for others but have little hatred of sin. Siyempre, because of selfishness. Bakit ko sinabing selfishness? Ang katotohanan diyan, mas marami ang nag-a-apply ng golden rule because of selfishness. Why? Kasi ang iniisip nila ay ayaw nilang bumalik sa kanila yung gagawin nila. So ang iniisip nila, sarili nila. Ayaw nilang ang umani ng ginagawa nila ay yung mga anak nila or kapatid nila or magulang nila. Kaya nag-stay sila sa rule na yon, sa principle na yon. Kasi sarili ang iniisip. Pero at least may takot sila na ano man ang gagawin nila ay babalik sa kanila. Kaya sa totoo lang, maraming mga lalaki na masyadong malakas na yung urge to sin sexually, hindi lang nila magawa kasi meron silang mga kapatid na babae at baka yung gagawin nila sa kanilang sa ibang babae ay aanin ng kanilang mga kapatid or aanin ng kanilang mga anak. Yun lang ang dahilan. Pero wala naman talagang takot sa Diyos kaya walang pagkamuhi sa kasalanan. Ang ayaw nila ay yung mangyayari. Ang ayaw nila ay yung epekto na pwedeng mangyari pag ginawa nila ang kasalanan. Doon sila galit. At yung galit na yon, ibabalin yun sa taong gumawa ng kasalanan doon sa kanilang mahal sa buhay bilang consequence doon sa kanilang ginawa. So, hindi talaga galit doon sa kasalanan. Magiging galit siya sa tao na nanakit ng kanyang kapatid or anak. So, saan tayo dito? Level 1, hindi talaga galit sa kasalanan, pero galit sa consequence. Level 2,
Hindi ka talaga galit sa kasalanan, kundi ayaw mo lang talaga na anihin mo yung ubabalik sa'yo yung ginawa mo. Or level 3, people who live at this level are sincere Christians who don't want to sin. They are sensitive to sin and confess quickly when it is committed. They feel badly when they keep confessing the same sins, but often find they are in defeat and failure in some areas of their life. So ito naman ay namumuhay sila bilang sincere believers na ayaw naman talagang magkasala. Sensitive sila na ito ay kasalanan. Aware sila na kasalanan niya. Confess nila kaagad kapag sila ay nagkakasala. Hindi maganda ang kanilang feelings. Mayroong guilt silang nararamdaman. Kino-confess kaagad pero babalik ulit doon sa ginagawa. So, ilang taon nang lumipas, they are confessing sins. Alam nila that they need to confess sin. Alam nila na hindi dapat tumatagal yung kasalanan. Kailangan i-confess siya kaagad. So, ilang years na ang dumadaan sa kanyang believers, parehas pa rin na sin ang kino-confess. Parehas pa rin na weaknesses yung kanyang nararanasan. Alam niyo kung bakit? Wala ba talagang hatred sa sin na ginagawa niya? At ang kadahilanan kung bakit wala pa siya talagang hatred doon sa kasalanan na yan, it's because hindi pa nagde-develop yung fear of the Lord. Kasi pag na-develop yung fear of the Lord, you will stop doing yung isang bagay na kasanayan mo nang gawin. You will quit. Pero hanggat hindi na-develop yung fear of the Lord, paulit-ulit ka doon nababagsak. Pare-parehas lang, isang klaseng kasalanan lang lagi ang kinukonfess. Kasi nga, hindi pa develop yung fear of the Lord. Ma-overcome mo lang yung isang addiction kapag ikaw ay nagkaroon na ng tunay na takot sa Diyos. Kaya, it's not enough na palaguhin mo yung faith mo. Kailangan isabay mo yung fear mo. But the kind of fear that respect God. Okay? The kind of fear that respects God. Yung level 4 naman, which is hindi lahat or hindi ang karamihan nakakapunta sa level na ito, but it is the plan and it is the purpose of God for every believer na makarating sa level na ito. This person has faced the reason for sin and has done something about it. So ito yung hinarap niya talaga. Well, this is the problem of my life. Ano ang ginawa ni Jesus Christ sa kasalanan na ito? Anong ginawa niya sa akin nung tinanggap ko siya? Ano ang significance ng lahat ng ginawa ni Jesus Christ? Yung ginawa niyang redemption, yung ginawa niyang deliverance, ano ang application niyan ngayon sa aking buhay when it comes to the sin that I have been committing. Then malalaman niya na siya ay pinalaya na pala ng Diyos sa kasalanan na yon. Then malalaman niya na siya ay pinatawad na sa kasalanan na yon at hindi lang pinatawad kundi binigyan ng kalayaan mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan na yon. Hindi kalayaang magkasala ang binigay ng Lord, kundi kalayaan mula sa pagkakabinanggo sa kasalanan na yon. That's the freedom of believers. Ang mga believers hindi talaga malaya hanggat hindi sila nakakawala sa bilangguan ng kasalanan. Kahit ilang beses nilang kantahin, malaya, tayo'y malaya na.
ang katunayan, ang kanilang kinakanta ay malaya silang gumawa ng kahit ano. Kaya ibabalik ko doon sa isang anak ng prominent na mag-asawa. Ang last na sinawsawan niya ay about the love life of our Vice President. Ang sabi niya, adult na raw siya, kaya pwede na niyang gawin anuman ang kanyang gusto. Para bang ang pinapalabas niya ay sign of maturity, yung freedom to do anything na kahit anong sabihin ng tao, wala ka nang pakialam. No, that's a sign of immaturity. Yung wala ka nang pakialam kahit anong ginagawa mong kasalanan, that's immaturity. That's evil. Pwede mong gawin yung prinsipyo na yun na walang pakialam ang kahit sino as long as na ang ginagawa mo ay tama. Pero sabihin mong walang pakialam, wala kang pakialam sa kung anong sasabihin ng tao sa ginagawa mo, pero ang ginagawa mo masama. Kasi parang pinagtatanggal niya kung sakaling totoo man, halimbawa, yung issue na lumabas na lumalablay si Vice President. Kung totoo man daw yung issue na yun, then wala daw pakialam ang mga tao. Well, kung hindi siya politician, pwede. Pero isa siyang politician at bilang isang politician, may mga certain rules, may laws tayo doon tungkol sa immorality. So, hindi pwede na gagawin niya ang kanyang gustong gawin, magkaroon siya ng freedom na gawin kahit immoral. Hindi, kasi subject for matatanggal ka sa iyong pwesto pagka nag-involve ka sa immorality. Kaya nga, yung mga karamihan sa mga professionals pag nagkaso, yung mag-asawa, ikinaso yung workmate niya, ay madalas immorality kasi nagkakaroon ng ugnayan yung kanilang asawa sa kanilang kaibigan o sa asawa ng iba. Kaya maraming natatanggal sa pwesto dahil sa immorality. So, hindi pwedeng gawin ng kahit sinong politician ang kanilang gustong gawin. Meron silang opportunity, pero wala silang karapatan na gawin yon dahil meron silang sinumpaan. And kaya ako sinabi yun kasi minsan yung principle na yon ay dinadala natin sa ating Christian life na akala natin mature na tayo pag sinasabi natin walang pakialam ang mga tao kahit o wala akong pakialam sa sasabihin ng tao tungkol sa aking pagkatao. Well, hindi pwede yun bilang isang believer. Hindi pwedeng wala akong pakialam kahit anong ginagawa mo kasi responsible ka sa pagpapalaya ng Lord sa iyo. Dahil ang sino mong pinalaya ng Panginoon dapat manatiling malaya. Okay? So, sagutin natin to. Why do we sin? Ano talaga ang dahilan? Why do we sin? Kasi kanya-kanyang excuse tayo. But why do we sin? Ano talaga ang dahilan? Why do we sin? There must be a love in our heart for that sin. Ito na yung tanggapin mo o hindi. Hindi maniwala ka at sa hindi. There must be a love in our heart for that sin. Well, kahit sabihin mo sa mga tao na galit ka, ayaw mo sa kasalanan na yon. But there is a reason why. Paulit-ulit ka. Kasi pag sinasabi mo na hate mo yung kasalanan na yon, then paulit-ulit mong ginagawa, then lumalabas na mas forceful si Satanas kaysa sa Holy Spirit. Kaya mo, mapipwersa ka ng Satanas para gawin yon, eh di mas forceful, mas powerful ang evil spirit kaysa sa Holy Spirit kung yun ang logic mo. Na hate mo naman talaga ang sin pero paulit-ulit mong ginagawa. Pag ganun ang logic mo, following that logic, then it is also true
na may involved sa another premises mo na Satan is more powerful than the Holy Spirit in your life. Satan is more forceful than the Holy Spirit. The force of temptation is greater than the force of your new nature. Yan ang sinasabi mo. Kapag sinasabi mong hatred, mayroon kang hatred sa sin, but then paulit-ulit mong ginagawa. The truth is, you don't hate sin yet. There must be a love in our heart for that sin. Sabi nito sa James 1:13-15, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. See? Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. See, the key word sa aking gustong i-share sa inyo dito is that, but each one is tempted when by his own evil desire. Not the desire of the evil one, but his own evil desire. Bakit nagkaroon ng desire sa sin na yun? It's because there is a love for that sin. Bakit nagkakaroon ka ng urge, passion, desire na kumain ng ice cream? It's because you love ice cream. Bakit may desire ka? Bakit nagki-crave ka sa pagkain sa isang specific na pagkain at kahit gabing-gabi na nagpapadeliver ka pa? It's because you love that food. Kahit na sabihin mo, oh, I hate it. Oh, I hate ice cream. Pero kinain mo pa rin yung ice cream. You really don't hate that ice cream. You love it. Or at least you have a love for it. Ang hate mo ay yung consequence na ibibigay niya sa'yo. Tataba ka kasi. Or tataas ang blood sugar mo. Yun talaga ang hate mo. But you don't hate the ice cream itself. So, ganun tayo sa kasalanan. We commit sin, that specific sin, because there's a love somewhere in our heart for that sin. Why we sin? We sin because we choose to do it. Walang pwedeng magpilit sa'yo. Kahit magkakasama kayong gumawa ng kasalanan, then sabihin mo sa korte, halimbawa, pag nagkadimandahan na, pinilit lang po kasi ako. Ayaw ko naman po talaga, pero pinilit po ako. Then kahit pinilit ka, kahit na dinisib ka, then you still choose to do it. Kung babalikan mo yung pangyayari, there are opportunities na nandoon. Along with that temptation, there are opportunities there to get out. There are opportunities there to say no, but you just choose it to do it. You just choose to do it. We choose to do something we love. And of course, the reason you choose it because you love it. But you hate the consequence. But you love it. That's the reason you choose it. You chose it. We don't choose to do something we hate to do. Imposible. Galit ka sa isang bagay, pipiliin mo. Hindi mo pipiliin ang isang bagay na galit ka. O for example, may manliligaw kayo na marami. Marami kayong manliligaw. And then, dumating yung time na kailangan nyo nang pumili. Siyempre, titimbangin mo. Yung pinaka-ayaw mo, yung pinaka naiinis ka at naiirita kapag nakikita mo, nababanggit pa lang yung pangalan niya, naiirita ka na. May mga ganung taong ganung effect sa'yo. Hindi mo may paliwanag minsan, pero basta nababanggit ng pangalan niya, naiirita ka na. Siyempre, siya yung nasa
huling listahan mo. Because you hate her or you hate him. Ngayon, mayroon ba siyang chance na piliin mo kasi galit ka sa kanya? Maliban lang kung mayroong mapuwersang authority para pumili para sa'yo. Tulad ng mga makalumang panahon. Wala kang choice sa iyong papangasawa, ipipilit nilang piliin mo yung gusto nila. Well, sa mga ganung pagkakataon ay still nandoon yung will natin. Dahil marami namang cases na humindi sila. Well, may consequence, pero talagang ayaw nila. Yung mga talagang pumayag na gawin, na sundin yung gusto ng mga magulang kahit ayaw nila, ay sarili din ang kanilang inisip. Bakit ko sinabing sarili ang inisip? Kasi takot sila doon sa consequence at syempre, inisip na rin nila, okay na to, at least magiging maganda ang buhay ng aking mga anak. At least magiging maganda ang buhay ko. So dahil ganoon, nakikipag-asawa sa talagang hindi naman nila gusto kasi magandang buhay ang kanilang hinahabol. Sa sarili pa rin ang kanilang iniisip. Okay? Obedience na mayroong incentive. When we have the fear of God, however, what will be our reaction to sin? Ibang usapan kasi, although gumagamit tayo ng mga examples upang mai-relate natin, maunawa natin mabuti. But it's still, kasalanan pa rin yung ating pinag-usapan. And when we have the fear of God, however, then what will be our reaction to sin? We will choose not to do it because we hate sin. The bottom line is we hate sin. That's why we do not choose to do it. Because we hate sin. Hindi pipiliin mong hindi gawin, hindi dahil sa may pumipilit sa iyong gawin ito, but you just hate it. And that's why you don't choose it. That should be our attitude to sin. Then babasahin ko yung mga nakasulat dito. If someone said that we were going to have the greatest temptation we've ever had in our lives, and it would be the most subtle and fierce, because Satan himself would come to tempt us. Well, hindi ko natutuloy kasi nabanggit ko na kanina. Ang tinutukoy niya ay yung mag-a-appear na si Satan is more powerful than the Holy Spirit. Kung sasabihin natin, it's because of the temptation kaya tayo nagkasala. No. The reason na tayo nagkasala, ibabalik ko sa akin sinabi kanina, is because there is a love somewhere in our heart for that sin, and that is the connection of you, why you choose that sin. Bakit mo piniling mag-commit sa sin na yan? Because it is connected to a love somewhere in your heart for that sin. And the reason you love that sin is because the fear of the Lord is not yet developed. Parang ganito yan. Kung, halimbawa, sa iyong harapan, may mga, sabi natin may mga dumi ng, o sabi natin may mga animal manure sa iyong harapan. Pag may animal manure sa iyong harapan, epot ng manok, epot ng aso, epot ng baka. Ayun, anong gagawin mo? Sabi mo doon sa mga kaklase mo, classmate, pwede bang i-pray over niyo ako ngayon para hindi ako mag-dive sa mga epot ng hayop na ito? Please, I'm struggling right now. Please, lay your hands on me so that I can have strength
to resist diving into this animal manure. Please help me. Please support me. Ganun ba ang reaction mo kapag may animal manure sa harapan mo? Hindi, di ba? Gagawa ka ng paraan na hindi mo maapakan. Why? Kasi on the inside of you, there is a natural hatred sa mga epot ng hayop na yon. Mayroong built-in hatred sa iyo sa mga dumi na yon. Ayaw mo. Hindi lang sa consequence na mararanasan mo kapag inapakan mo yon, kundi ayaw mo mismo. Galit ka mismo sa, hindi yung hayop na tumayo doon, kundi doon sa yan mismo. Alam niyo, ganun ang attitude natin sa kasalanan. Pastor, please pray for me that I might have strength to overcome the temptation I am facing every day. Please pray for me. Brothers and sisters, please intercede me so that I can overcome this sin. So that I will not fall into sin. Nako. Para sa mga ano lang yun. Intercession for baby Christians and carnal baby Christians, hindi pa kasi nagmamature. Pero matagal ka ng Kristiyano at ganun pa rin. Then, the reason you are being tempted is because you really love it. At ayaw lang natin aminin minsan, we enjoyed it. We're enjoying it. And what's the reason why we are enjoying the sin that's supposed to be where we hate? Supposed to be we are hating that sin. But why we are enjoying it? The reason is the fear of the Lord is not yet developed in our heart. And if we will not develop the fear of the Lord, then the love for that sin will remain. Then regularly you will fall into that sin, you will confess same sin kahit matagal ka na believer. The reason is fear of the Lord. So how do we gain such an awe of God and thus a hatred for sin? So how do we gain such an awe of God? We can do 5 things which will help us gain a healthy fear of God. So tatalakay natin 5 things that we can do which will help us gain a healthy fear of God. Number 1, syempre we must choose with our will to have the fear of God above all else. So kung ano man yung pinupursue mo na specific area of your life spiritually, dahil meron ka na mga nabasang books at yung kanilang in-emphasize na message doon ay yun ang pinagsisikapan mo na ma-develop sa buhay mo. Ayan. Above all else, above all those books you have read, na ilagay mo sa priority number 1 na ang dapat mong i-prioritize sa buhay mo is to develop the fear of the Lord in your heart. Pag gagawin mo yan, then everything will flow with it. Magiging maayos ang lahat. Makikita mo kung papaano ka tutulungan ng Holy Spirit na mag-grow sa iyong spiritual life, even in the areas of your life that you think impossible for you to develop it. As long as you are not prioritizing the fear of the Lord, you will struggle in your Christian walk. But if you will prioritize having the fear of the Lord, then everything will fall into its proper place. And
some of your struggles will be eliminated. Mahirapan ka lang sa iyong Christian walk, mahirapan ka lang sa iyong Christian life kapag ginagawa mo yon na walang fear of the Lord. Yung napag-aralan niyo sa Christian life, mag-struggle ka, at ang magiging epekto pa yan sa'yo is you will be accused by the devil and you will be condemned and you will suffer from guilt kapag hindi mo dinevelop ang fear of the Lord. This fear of the Lord that you will choose by your own will eliminate your major struggles in your Christian life, and even the development of the fruit of the Spirit in your life will be accelerated, including your faith. Kasi yung fear of God and trusting in the Lord ay malaki ang connection niyan. Okay? So, tulad sa natural, yung isang taong meron kang takot sa kanya, ay malaki ang tiwala mo sa kanya. Ang isang dahilan kung bakit wala kang tiwala sa isang tao dahil sa wala kang respeto at paggalang sa kanya. Pag wala ka ng respeto at paggalang sa isang tao, dami na yan lahat. Ganun ang nangyayari sa Diyos. Kapag hindi na-develop yung respeto at paggalang natin sa Kanya, dami na lahat. Mahirap tayong magtiwala sa Kanya. Okay? So, number 1, we must choose with our will to have the fear of God above all else. Proverbs 1:29 says, since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord. We did not choose to fear the Lord. God will not give this fear to us unless we want it. This is not automatic. This is not a kind of magic na isang araw paggising mo, mayroon ka ng takot sa Kanya. No, you must choose it. We must see this as something we choose above all else because we desperately need it. We will need the same attitude we see displayed in the first 2 Beatitudes in Matthew 5:3-4. Gusto kong buksan natin ito. Maganda yung sinabi yan dito in relation to the topic we are discussing. Matthew 5. Matthew 5 verses 3 and 4. Sabi niya, God blesses those who are poor and realize their need of Him, for the kingdom of heaven is theirs. God blesses those who mourn, for they will be comforted. Ang laki ng connection yan sa ating pinag-aaralan. Okay, number 2, na pwede natin gawin to develop our fear of God. We should confess our desperate lack of this fear and ask God for it by faith. So, tinan yan, ano siya? Dalawang bagay ito, pero actually magiging ano to, 2 birds in 1 bullet. Ang magiging resulta kapag pinili mo, kapag kinonfess mo. Kapag kinonfess mo or hiningi mo by faith, then magkasama ang dalawang ito. Confess desperately, or we should confess our desperate lack of this fear and ask God for it by faith. So, kailangan mong i-confess that, Lord, hindi ako talaga nagkaroon ng takot sa iyo sa mga nakaraang taon ng aking Christian life. Simula nung ako ay tumanggap sa inyo, simula nung ako nagkaroon ng relationship sa inyo, sa totoo ng Lord, ay hindi ako nagkaroon ng takot sa inyo. And I confess this very moment. Forgive me for not having fear of you. Ano yung magiging kasama niya pag ginawa mo yan? But right now, I am
asking for it by faith. And then vice versa. Sometimes unahin mo, Father God, I'm asking for that fear of God to reign in my life and to be developed. By faith, I'm asking it. And then magkasama yan. Forgive me for not having it in the past. Kailangan mong gawin yan para mag-gain mo talaga yung klase ng takot na pinag-uusapan natin. The psalmist David expresses what that prayer should be. Psalms 86 verse 11. Psalms 86 verse 11. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear your name. What will enable the psalmist to have the fear of the Lord? An undivided heart. What is the connection between an undivided heart and the fear of the Lord? It implies we need an undivided heart so we can focus solely and completely on God, and that we can have that heart without God's help. The Lord also teaches how we should ask for the fear of God. Matthew 7:7 hanggang verse 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Each of the verbs in Matthew 7:7 are present, continuous, active, and they mean ask and keep asking, seek and keep seeking, knock and keep knocking, and the door will be opened unto you. You may not feel any different immediately after asking, but if you have desired it with your heart and keep asking for it in faith, you will receive the fear of God. You will know by your new reaction to sin, for which you'll have an increasing hatred. So madidiscover mo yan as time goes by. Tumitindi yung hatred mo doon sa sin mismo at hindi na doon sa consequence. Kasi nare-realize mo na ang sin na ito ay inaapektuhan niya ang iyong worship, inaapektuhan niya ang iyong prayer, inaapektuhan niya ang iyong pagbabasa ng Bible, which are important to our relationship with Him. At syempre, dahil nadidevelop na yung fear na ito, sumasabay yung love mo sa Lord, kasi yung dating love mo sa sin ay na-divert na sa love for God, na kumukupas na yung love mo doon sa sin kasi nga nasa Lord na yung pag-ibig mo. Kaya marirealize mo na unti-unti ay tumitindi yung galit mo sa kasalanan at marirealize mong hindi na dahil doon sa consequence, kundi dahil nasa nakaka-apekto ito sa aking relationship sa Diyos. So doon mo marirealize na ang fear of the Lord ay na-develop na. Kasi galit ka na sa kasalanan hindi dahil sa consequence, kundi galit ka na sa kasalanan dahil nakaka-istorbo ito sa relationship mo sa Diyos. Okay. Verse 3, we get a greater understanding of the fear of God by doing a study of the subject. You need to study. Kaya na ginagawa natin. Palagi ko, ang iba sa inyo ay simula nung pinag-aaralan natin, then doon nyo na-realize how important this subject is. And iba sa inyo na-realize ninyo the reason why you are still in the prison of a specific sin. It's because the fear of the Lord is not yet developed in your life. Iba sa inyo,
nagsasuffer na sa guilt kasi hindi nyo maintindihan kung bakit ganun, pabalik-balik kayo sa kasalanan na ito. Pero realize ninyo na ang kasagutan talaga is you need to develop the fear of the Lord, because this fear of the Lord will lead to your deliverance, will lead to your freedom, and many more. It's the foundation. It's the beginning of knowledge. It's the beginning of wisdom. Kaya kung sinabi ang the beginning, then wag kang mag-umpisa sa hindi umpisa. Hindi pwedeng i-graduate mo muna ang college bago ka pumunta ng nursery. Hindi. Ang start sa pag-aaral, it will be your foundation sa pag-aaral mo pa in the future. Ganun sa ating Christian life. Kung gusto nating maging flourishing yung ating Christian life, then we should start. Huwag sa finish line. Wala ka pang alam doon. So the beginning of knowledge, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Umpisa mo ang mga dapat umpisahan. Huwag sa gitna, huwag sa bandang huli. Hindi ka makasabay doon. Madi-disappoint ka lang. Pero pag inuna mo the fear of the Lord, then mapapabilis ang tagumpay mo sa buhay kapag na-develop yung fear of the Lord. So itutuloy natin to sa ating susunod na pag-aaral. You're blessed.